Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang natin ang pag-akyat sa langit ng Panginoong Jesucristo, ang langit na ating tahanan, ang langit na tunay nating kagalakan. Ipagdasal natin na ang ating buhay dito sa lupa ay maghatid sa atin sa langit at sama-sama tayong magtulungan upang marating ang ating tunay na tahanan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, umakyat ka sa langit upang ipaalala sa amin ang tunay naming tahanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, umakyat ka sa langit upang ipakita sa amin ang daan sa tunay na kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, umakyat ka sa langit upang akayin kami at akuin kami para maging tunay na angkan ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaganda ng aming pananahan, na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama niya at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan.
Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinangsuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nagnanalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspopospos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Panbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat tinipon bilang isang angkan ng Diyos sapagkat mahal na mahal niya tayo. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ng isang napakahalagang kapistahan, ang pag-akyat sa langit ng Panginoon. Hindi lang siya muling nabuhay, siya'y umakyat sa langit. Ito masasabi natin ang talagang huling-huli na yugto ni Jesus Nazareno dito sa lupa. Minsan, sasabihin niyo, "Padre, kailan ba talaga yung huli?" Meron tayong huling hapunan. Pero kung tutusin po, nakapaghapunan pa rin si Jesus Nazareno pagkatapos noon. Kasi muli pa rin siyang nabuhay. Meron tayong 7 huling wika. Pero kung tutusin po, hindi pa rin yun ang huling wika ni Jesus. Sapagkat nabuhay siyang maguli at nagsalita pa rin siya pagkatapos sa krus. Ngunit ito tiyak na. Ito na talagang huli. No? Siguro sabihin ng Panginoon, totohanan na to. Ito na talagang huling-huli. Ang kanyang huling sandali dito sa lupa, ang kanyang katawan dito sa lupa, bago siya bumalik sa Ama. At alam natin, pag talagang huling-huli na, ito ay maraming halo-halong pakiramdam. Lalo na ang pamamaalam. Natitiyak ko marami dito ang may kamag-anak na OFW. Naalala niyo yung sandaling namaalam sa inyo, ang inyong mahal sa buhay?
Naalala ko po ang aking daddy, ang aking tatay. Nag-Saudi po siya. No? Noong dekada 80, yun po yung usong-uso noon na nagpupunta sa Saudi ang mga Pilipino. Doon nagumpisa bago kumalat sa buong daigdig. No? At nung siya'y namamaalam sa amin, ay nung ako'y nasa elementary pa ho noon, ay talagang makabagbag damdamin sapagkat yun ang unang pagkakataon na kami magkakahiwalay. At iyon ay napakahirap para sa amin. Kaya't kung kayo pupunta sa airport, no, doon makikita ninyo yung mga ganong eksena. At takang-taka sila ang mga ibang mga tao po. Alam niyo po, sa ibang bansa, ang airport, mabilisan lang ang takbuhan ng mga tao doon. Dito lang sa atin sa Pilipinas, nagtataka sila. Kasi dito sa atin, ang naghahatid, isang barangay. No? Ang dami-dami. Sa ibang bansa, hindi po gano'n. Kaya ang bilis lang ng takbo sa airport sa kanila. Hindi sila sanay ng maraming tao sa airport. Kasi sa kanila, ang sanay lang, may maghahatid na isa o dalawa, larga na. Dito lang sa atin, yung talagang buong angkan, buong barangay ang pumupunta. Dahil siguro nga para sa atin talagang kakaiba yung pamamaalam. Iba't ibang pamamaalam. Lalo tigit siguro kung ito'y pangmatagalan ng pamamaalam. Ito naman ay tagpo, makikita natin, lalo na kapag libing. Lalo na kapag alam natin, hindi na tayo magkikita muli ng ating minamahal. Siguro ganito yung pakiramdam ng mga alagad. Nung nagsabi ni si Jesus sa Sareno, ako'y babalik na sa Ama. Iiwan ko na kayo. Kaya't sa linggong ito, hayaan niyong yun ang aking pagsimulan ng pagninilay tungkol sa diwa ng pamamaalam. At hayaan niyo po 3 salita na ganun din ang ipinahayag ang pag-ukulan natin ng pansin. Medyo magkakaroon tayo ng konting parang language class kasi pagninilayan natin ng iba't ibang salita na paalam ang ibig sabihin. Una raw po sa Kastila, pag namamaalam ang tao, siguro kung natatandaan ninyo ang inyong mga lola pa, ang salitang Kastila sa pamamaalam ay, alam nyo ba ho? No? Alam naman natin Pilipino yan, minsan ginagamit din natin yan Adyos. Di ba minsan pag medyo masungit-sungit yung tao, sasabihin sa'yo, adyos. No? Gusto ko nang iwan. No? Pero alam nyo, napakabanal daw pala nung salitang yon. Napaka-relyoso, kaya wag mong gamitin panungit na salita yun. No? Di ba? Minsan, pag naiinis ka sa kausap mo, sabihin mo, adyos. No? Sabay irap. Diba? Masama raw po yun kasi yung salitang adyos ay banal. Yung salitang pamamaalam ng mga Kastila, adyos, ano raw ibig sabihin ng Diyos? Sa Diyos. Patungo sa Diyos. Para bagang sinasabi sa atin, oo, namamaalam tayo sa isa't isa. Naghihiwalay tayo. Pero bagamat magkahiwalay na tayo ng direksyon, isa pa rin ang ating patutunguhan, ang Diyos. Kaya nga't iyon ang napakagandang paalala ni Jesus sa Sareno. Mauuna ako, pero tandaan ninyo, magkikita pa rin tayo sana. Kung ang buhay nyo dito sa lupa, tandaan ninyo, ang lahat ng ginagawa nyo, ang lahat ng sinasabi ninyo, ang lahat ng pinipili ninyo, sana maghatid sa Diyos. Sapagat ang tunay nating tahanan ay langit. Ang tunay nating hantungan ay ang Diyos. Kaya napakagandang tanong ngayong araw na tiyo, hinahatid ka ba sa Diyos ngayon ng buhay mo?
Baka naman pera ka lang ng pera. Baka naman ang pinipili lang natin yung kaligayahan ng lupa. Nakakaligtaan natin. Sa bandang huli, sa Diyos tayo pupunta. At ang pinakamalungkot sa lahat, hindi yung pinakamahirap na tao, hindi yung pinakamasakiti na tao, hindi yung pinakamalungkot na tao, ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang hindi ka makarating sa Diyos. Ang habang buhay, nagluluksa ka, balisa ka, sapagkat sa halip na sa Diyos ka manahan, hindi mo siya makakapiling habang buhay. Kaya ang unang paalala sa atin, adios. Ang buhay natin ay adios sa Diyos, sa langit. Huwag tayong pabubulag. Huwag tayong palilito. Huwag tayong palilinlang sa demonyo. Akala natin lagi masarap dito sa lupa. Kaya yung iba ayaw nang umalis dito sa lupa. Ayaw bumitaw. Pinipili ang kasalanan. Pinipili lamang ang inaalok ng mundo. Hindi po. Sana kahit minsan mahirap, kahit minsan pakiramdam mo nag-iisa ka, piliin natin ang landas patungo sa Diyos. Adios sa Diyos. Ang ikalawa naman daw po sa Ingles. Pag namamaalam daw, ano sinasabi nyo pag Ingles? Goodbye. Alam niyo po ibig sabihin ng goodbye? No? Ang ibig sabihin din daw po ng goodbye, ito'y hinango sa salitang God be with you. Napakabanal din pala nung salitang yon. Goodbye. God be with ye. God be with you. Kanina sabi natin, patungo sa Diyos. Pero gano'n na lang kabuti ang Diyos, hindi niya tayo iiwan mag-isa papunta sa Kanya. Sinigurado pa ni Jesus Nazareno, sa pagpunta natin sa Diyos, kasama natin ang Diyos. Dahil kung tayo lang, hindi tayo aabot sa Diyos. Kung aasahan mo lang ang ibang tao, baka hindi ka makarating sa Diyos. Kaya nga't minabuti ng Diyos, kasama natin siya patungo sa Kanya. Kaya nga't sa isang linggo, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Espiritu Santo. Ang handog ni Jesus Nazareno, ang kasama natin sa paglalakbay habang inaantay natin ang muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. At nangako din si Jesus Nazareno, ang isa sa mga huling salita niya, I will be with you until the end of time. Ako'y makakasama ninyo hanggang sa dulo ng panahon. Kasama natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagsimba ka ng Pong Nazareno, hindi lang para ipaalala sa iyo, yung buhay mo, patungo sa Diyos, siguraduhin mo, may kwarto ka na sa langit, sayang. Baka hindi mo magamit. Baka sa iba papagamit. Kaya piliin mo ang Diyos. At gusto ring sabihin sa iyo ng Nazareno ngayon, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Hindi ka lang patungo sa Diyos, kasama mo ang Diyos. Kaya huwag kang susuko. Huwag mo sabihin, hindi na ako magiging mabait. Lagi na lang akong sumasablay. Lagi na lang ako nagkakamali. Wala na akong pag-asa sa buhay. Tukso yan ng demonyo. Pinaparamdam ng demonyo, nag-iisa ka lang. Iniwang ka ng Diyos. Hindi totoo yan. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Sa kabila naman sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos. Ang naniniwala
na sila'y kasama ng Diyos. At ngayon pa lang, kiniklaim na natin, patungo tayo sa Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Adios. Patungo sa Diyos. Goodbye. Kasama mo ang Diyos. At sa Pilipino, paalam. Parang nalayo, no? Nawala yung Diyos. No? Pero maganda pa rin naman daw po ang pahiwatig ng paalam. Sapagkat hindi lang daw sapat na patungo tayo sa Diyos. Nakasama natin ang Diyos. Dito naman daw makikita natin, pag sinabing paalam, may nagbiro sa akin, Pader, ano raw ang baliktad ng paalam? Alam nyo ba ang kabaliktaran ng paalam? Palihim. Kasi pag nagpapaalam ka sa nanay mo, alis na po ako, punta ako sa eskwela. Pero pag magde-date ka, alam mo, baka hindi ka payagan. Hindi ka na nagpapaalam. Palihim ka na lang umaalis. No? Ayan, mga ibang server, pagtatakas na sila para hindi makita ni Father. Hindi magpapaalam kay Father. Palihim na lang aalis. No? Yun daw ang kabaliktaran ng paalam. Palihim, si Mister. Pag alam niyang hindi siya papayagan ni Mrs., palihim na lang aalis. Pero may maganda raw pahiwatig yung paalam. Ipinapaalam mo. Pinapasabi mo. At ito rin ang napakagandang bilin ni Jesus sa Nazareno. Ipaalam nyo sa iba. Hindi raw sapat na ikaw lang ang pinagpala ng Diyos. Hindi lang daw sapat na ikaw ang may alam ng mabuting balita. Dapat din, paalam mo sa iba. Hindi pwede ikaw lang ang mapunta sa langit. Hindi raw matutuwa ang Diyos na pagdating ng panahon, kumakatok ka sa langit at sasabihin mo kay Jesus Nazareno, nandito na po ako, deboto ninyo. May tatanong sa iyo si Jesus Nazareno, nasaan ang asawa mo? Nasaan ang mga anak mo? Nasaan ang mga kaibigan mo? Sapagkat ang tunay na deboto, ang tunay na alagad, pinapaalam din niya sa iba ang mabuting balita. Pinapakilala din nila sa iba si Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, nagpaparami ng deboto. Hindi mo sinosolo. Alam nyo dito po, no, yung mga kaibigan natin dito sa labas, hindi ako hirap pag namimigay po ko ng tinapay o pagkain sa kanila. Sapagkat pag binigay ko isa dito, hanggang sa dulo, yung mga tindero, tindera at yung mga ibang kasama natin dito, tatakbo dito. Tayo mga Pilipino, dyan tayo magaling. Madali nating ipakalat ang mabuting balita. Uy, may libre doon. Uy, may namimigay doon. Uy, may namimigay ng pera doon. Ang bilis natin magbigay ng kwento. Sana sa Diyos, sa karanasan natin sa Diyos, ganun din kakatian dila natin. Ibahagi, ipaalam natin. Yan ang bilin, huling bilin ni Jesus Nazareno. Ipaalam ninyo ang mabuting balita. Yun daw ang pinakamabisa. Gusto mo mapunta sa Diyos? Gusto mong maranasan ng Diyos? Gusto mong makapasok sa langit? Paalam mo din ang mabuting balita. Paalam mo din ang Diyos sa iyong kapwa. Hindi sapat na ikaw lang ang mabait. Hindi sapat yung ikaw lang ang nagsisimba. Ikaw lang ang nagpo-prosesyon. Ikaw lang ang namamanata. Kailangan sama-sama tayo patungo sa Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, itong tatlo po na pabaon ang dalhin natin. Ang buhay natin at Diyos. Patungo sa Diyos. Ang buhay natin parang goodbye kasama ang Diyos. Ang buhay natin ay parang paalam.
pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos upang sa gayoy magkasama-sama tayo kay Jesus Nazareno sa langit na ating tahanan. Magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, bumalik ka na sa langit, sa puso ng Ama, sa kanan ng Ama, upang ipaghanda ang aming tahanan. Umakyat ka sa langit upang ipaalala sa amin ang buhay namin dito sa lupa ay dapat papuntang langit. Tulungan niyo po kami na ang aming ginagawa dito sa lupa ay magpalapit sa amin sa Diyos. Ipaalala niyo po sa amin, hindi kami nag-iisa. Kasama namin ang Diyos. At higit sa lahat, tulungan niyo po kaming maging tagapangaral, tagapagpaalam ng mabuting balita upang sama-sama kaming magalak sa langit. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ang maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa tao. Idulog natin sa Amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang pangangailangan ng simbahan. Ang ating tugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Gampananawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling magpahayag ng katotohanan ng may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa
upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog, iyo pa nating kahilingan. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kaluwalhatian mo. Patuloy nawa namin siyang makilala at paglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan na mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa langit, sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo. Kaming mga kapwa niya hindi na rin iba sa iyo. Kaya kaisan mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinahalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Galing tayo sa Diyos at babalik tayo sa Diyos sapagkat siya ang ating Ama. Tumawag tayo ngayon sa Kanya. Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sampalhin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po aming pananampalataya
Huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you, everybody. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsidod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo na nauna na sa langit, na gumagabay sa atin patungong langit. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
handa na magpurihan, umawit ng awitin, masigla. Kaluluwa, gumising ka at magsaya. Naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginawa mo at nilalayon. Gawin mo nga loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating buhay ay patungo sa Diyos. Kasama ang Diyos. Ipaalam natin ang mabuting balita upang magkasama-sama tayo sa langit na ating tahanan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak, upang buksan ang pinto ng akayanin ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama, ay makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.